Totoo ba ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa pali-paligid ang dating senador na si Senador Sonny Trillanes? Good morning, good afternoon, good evening, good day to all. Ayan, maraming salamat po pala mga idol sa bago nating mga subscriber at lalong-lalo na sa mga datihan nating subscriber. Maraming salamat din sa inyo at sa walang sawa niyong pagsuporta sa ating munting bahay Bong TV React po. Tayo na naman ngayon mga idol. Nagbabagang balita mga idol. Nako, pasabog to mga idol. Pasabog talaga to, sinasabi ko sa inyo. Ayan, malalaman na natin mga idol kung sino talaga ang ang utak ng Quadcom. Ayan. Huling-huli mga idol. Huling-huli. Ano to? Sa tingin ko nga mga idol, na sila? Nag-join force na. Nag-join force na sila. Hindi ko lang alam mga idol kung alam to ni Ngagba kung alam to ni Ngagba na ito talaga yung nagpapagalaw ng Quadcom committee diyan Pero sa tingin ko alam naman yata, pero hindi pa natin alam kung talagang alam, pero sa tingin ko alam kasi wala naman siyang ginagawa, 'di ba? Wala naman siyang reaksyon sa mga ginagawa nitong mga buaya diyan sa Quadcom. Ayan mga idol, wag na natin patagalin to mga idol. At panoorin natin tong video na to mga idol. Panoorin nyo hanggang matapos mga idol. At syempre, magbibigay tayo ng kanya-kanya nating opinion mga idol. At dyan sa comment section mga idol, pagkatapos natin panoorin tong video na ipapakita ko sa inyo, nagbabagang balita to mga idol at magugulat talaga kayo. Pero sa tingin ko, alam nyo na rin kung sino tong tinutukoy ko. Sige, wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to mga idol. Totoo ba ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa pali-paligid ang dating senador na si Senador Sonny Trillanes? Hindi lang nasa paligid dyan. Nasa mismong kwarto nung chairman ng mga komite. Andun mismo. Si Senador? Oo. Ganun ba? At akala ko pa naman nasa pali-paligid lang. Parang andun mismo. Sisilip-silip. Nandun mismo. Hindi man may kakahila dyan. Una, may CCTV, ha? May CCTV sa kamera Pangalawa, ako nagtatanong lang ako, ikaw pala may CCTV sa kamera. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng makikita. Ang alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Makakalaban yung Along Malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Batay dun sa impormasyon na nakarating sa akin, smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Caloocan? Oo. So, hindi siya seryoso talaga na? Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Tanong na lang nila siguro. May ebidensya ka ba na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing kapag nag-hearing yung Quadcom? Ako ngayon natatanong ako kung meron? Wala akong alam Ang sagot, meron po. Meron kang... Meron. Yan, pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Kuya Benny dyan, hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila. Nito, Jen. Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Yung grupo ni Sonny Trillanes. Sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Mapatibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung kay Trillanes, ha? Kasi pinag-kumpara ko
yung pong ipinail sa ICC Oo. at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Oo. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Oho. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun! Kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan. Hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, so pwede na nilang i-extract. Ganun ba ang play? Ando na. Pwede mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayon, maging sa Senado, Hindi sila magbibigay. hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Pero, pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo Bakit naman hindi, di ba? sapagkat public documents yan Oo. na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. Eto pa, ang katunayan, Jen. Ha? Eto, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Eto pa, ha? Okay. Former Senator Antonio Sani Trillanes Deport on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war Oo. has been sent to the International Criminal Court. Ano sabi niya? The transcript Na ang transcript of the Monday Senate na ang hearing pagdinig noong Lunes sa Senado on ay the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon ay has been sent to the International Criminal Court. naipadala na sa International Criminal Court. Eto pa, dagdag, ha? Oh, That pertinent Quadcom transcripts, Quadcom ito, ha? paano tatagalugin yung pertinent? pertinent, mga, Yung, permanente. mga importante. Pertinent, Yung mga, ano yan, the relevant. pertinent Quadcom transcripts were Relevant on, transmitted early on. Early on. So, Noon pa, maaga pa, and all were duly received. nako po. So, parang napatitibayan nga, Nelson. Ano ha? Yes, nga sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, Nako. walang magko-corroborate ito. O yan, Oho. si Garma, ilagay mo dito. Oh. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Oho. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya. Ito po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, Oh. nasa Senate. Oho. O, igaganon-ganon nila. So, pagtatagni-tagniin, buo buo na ang reklamo sa ICC Oo na. Meron tayong part 2 dyan kay bukas. Trillanes. Meron siyang kasabwat pang isa. So, araw-araw na ito? Araw-araw, isa-isa. Oho. Isa-isa nating babalatan, tatalupan ang mga nasa likod ng Quadcom dyan. Ayan mga idol. Ayan, malinaw na. At mayroon silang hawak na ebidensya. CCTV yan. Malamang CCTV yan kasi nga, ang daming CCTV dyan. Wala talagang makakaligtas dyan sa CCTV. Pwera pa sa CCTV ng kamera. Marami pang CCTV dyan. Human CCTV. Kaya wala siya talagang kaligtas-ligtas. At ito pa mga idol ha. Ang lakas, ang kapal talaga. Ang kapal. Hindi na siya senador. Wala na sa posisyon. Pero, dahan-dahan pa rin Dahan-dahan pa rin siyang gumagawa ng paraan na para lang pabagsakin. At isa lang naman ang gusto niyan mga idol eh. Isa lang ang gusto niyang mga pinklawan na yan. Pinklawan sa kaitong nag-join force na eh. Nag-join force na sila mga idol. Yung pinklawan saka yung mga bangag nag-join force na. Join force na sila. Ito na nga, di ba? Ano pa bang iisipin natin? Tama nga naman, sabi ni Idol Nelson, no? Sino bang, sabi nga dyan sa narinig natin, sa napanood natin, sino bang nagsampa ng kaso noon? Di ba? Si Trillanes lang naman.
Yung mga kasamahan ni Trillanes, sila ang nag-umpisa niya na magsampa ng kaso doon sa ICC. Ang nakakaano pa nito mga idol, ba't kailangan? Mayroon tayong korte dito. Yan ang mahirap sa atin. Baka yung walang tiwala, walang tiwala. Supreme Court natin dito. Ba't nyo kailangan papasukin ang ICC? Ano bang alam niyan sa Pilipinas? Yung pang-araw-araw na nangyayari dito sa Pilipinas, anong alam niyan? Wala naman niyang alam. Kung anong ibigay niyong ebidensya dyan, ayun lang ang pagbabasihan ng mga yan. Kasi hindi naman yan mga taga rito. Ba't makikialam yan sa kaso ng Pilipinas? Yan ang mahirap. Ito yung mga pinklawan na to sa katong mga ngagba na to eh. Isa lang naman ang gusto nyo, di ba? Isa lang naman ang gusto nyo na makulong si Tatay Digong. O anong nangyari dun sa Senate? Senate hearing. Hinaan mo na nga kayo ni Tatay Digong. Ba't di nyo paggawin? Di ba anong sabi ni Tatay Digong? Ang tagal-tagal ko nang inaantay yan. Ang tagal-tagal ko nang inaantay na may kasong darating sa akin. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Yun ang sabi ni Tatay Digong. Diba? Totoo nga naman talaga. Ang tagal-tagal nyo na, natapos na lang yung termino ni Tatay Digong na 6 na taon. Hanggang ngayon, di nyo pa rin yan magawa-gawa. Yan lang kasi ang mahirap sa atin, Sabi nga niya ni Idol GB Ejercito, ang aga-aga pa, wala pa sa kalahat. May political na agad, agenda. 'Di ba? Totoo naman. May punto dun si Idol Senator GB Ejercito. Tama. Mas maganda talaga. Tigilan na. Pabor ako dun sa sinabi ni Idol GB Ejercito. Pabor ako dun sa sinabi niya na tigilan na yan. Yung Senate hearing, yung Quadcom committee hearing na yan, tigilan na daw. Kasi sa totoo lang daw naman, hindi naman daw talaga nakakatulong eh. Dami-dami daw problema ng bansa natin. Tama, ang dami-dami nga talaga namang problema ng bansa natin. Katulad na lang nung pinangako ng ni Ngagba, 20 ang bigas. Dapat yun, trabahuhin nyo yun para maging maayos naman yung nyo. Bago matapos man lang yung termino ng Pangulo nyo. Diba? Puro kayo hearing. Tapos, wala naman na ang mahirap pa niyan, wala na nga sa pwesto yung yung nauutusan pa kayo. Ay, isipin mo na lang, hindi naman ako magtataka na dyan talaga mga idol, kasi yung resource person nga, inutusan lang sila yung co-chairman ng Quadcom, yung dalawang matapang dyan, pero nung nagsalita na si Tatay Digong, ayun, parang naghuhugas kamay, parang si Pilato tong mga to sabay hugas kamay, di ba? Patawag agad ng press con, sabay hugas kamay. Na hindi na daw nila ipapatawag si Tatay Digong dyan sa Quadcom hearing na yan dahil nga sapat na daw yung nangyari dun sa Senate hearing Parang sabi ni Dan Fernandez, sa tingin naman namin nakuha na namin yung sagot na kaya parang hindi na namin siya papatawag. Hindi nyo ipapatawag kasi talagang yari kayo pag once na pinatawag nyo si Tatay Digong. Iwan ko na lang yung mga hambugan nyo dyan. Hindi ba kayo, ay sus naman, kayo yung nasa posisyon, yung isa wala na sa posisyon, nauutusan pa kayo? Mautak din nag-mayor sa Caloocan. Bakit taga Caloocan ba yan? Pwede na pala yun?
Hindi naman taga Caloocan pero nag-mayor sa Caloocan. Only in the Philippines lang talaga. Only in the Philippines. Na kahit pala, hindi ka taga dyan sa lugar na yan, pwede ka na mag-mayor dyan. Pero sabi nga naman ni Idol na parang ano lang daw. Wala namang silbi daw yun. Parang matakpan lang daw yung ginagawa nitong isa na tong si Trillanes. Para matakpan lang yung para hindi nga naman talaga halata, di ba? Siguro mas maganda magkaisa na lang. At unahin talaga yung dapat unahin, hindi yung problema na yan. Tapos na yan eh. Sa totoo naman, kahit di nyo aminin, kahit hindi kayo kahit pinapalabas nyong kontra kayo sa nangyari dun sa pinatupad ni Tatay Digong na drug on war. Kahit naman siguro isa sa pamilya nyo nagustuhan yung ginawa ni Tatay Digong. Isa sa pinsan nyo. Dahil ang utak ng tao hindi naman pare-parehas, hindi tulad ng utak nyo. Na ang gusto nyo lang guluhin yung gobyerno natin, mag-away-away dyan sa Senado, mag-away-away dyan sa Kamara. Nako. Pagka ganyan ang bansa natin, sa totoo lang, wala talaga. Lalo lang tayong malulugmok at lalo lang maghihirap ang ating bansa. Wala pang ginawa ang sambayan ng Pilipino. May 3 taon pa tayong pagtitiisan. Yan lang po ang masasabi ko. Hanggang dito na lang muna po ang ating talakayan ngayong araw na to at kayo na po ang humusga ulit at magbigay ng komento kung gusto nyo po magbigay ng komento. Malaya po kayong mag-type dyan sa comment section para naman malaman natin ang inyong mga kuro-kuro at mga saloobin. Magpapaalam na po ako. Magandang araw ulit po sa inyong lahat mga idol at maraming salamat po ulit pala sa ating mga bagong subscriber at lalong-lalo na sa mga datihan nating subscriber. Mga idol, thank you so much po sa inyong lahat at always remember, God is good all the time. God bless you all. Bong TV is now signing off.